Kakanta-kanta akong tumigil sa harap ng tindahan ni Aling Marie. Si Aling Marie yung laging inuutangan ng tiyahin ko na nakapangasawa ng foreigner, kaya ngayon, Inglesera na. Aling Marie, magkano ang toyo? Depends on the brand, darling. Aling Marie naman, bibili na nga lang ako, papag-isipin mo pa ako ng mga brand na yan. Basta yung toyo po, yung pang-adobo. Alright, here you go, darling. Teka, bakit candy tong sukli mo, Aling Marie? Wala na akong barya dito, darling eh. Okay na yan. O sige, pabili na rin po nitong bubble gum. Nasaan yung bayad? Yan na lang din pong candy. Nagusot ang mukha ni Aling Marie pero binigay niya pa rin sa akin yung bubble gums kahit parang labag sa loob niya. Salamat po. Lumakad na ako ulit pa uwi pero habang naglalakad sa gitna ng gabi, nakarinig ako ng hiyaw ng isang puting. Ay kabayo! Ginulat mo naman ako, Ming! Hala, anong nangyari sa paa mo at may bali ka, Ming? Wawa ka naman. Mag-isa ka lang ba? Ang lamig-lamig dito tapos may bali ka pa. Wala bang may-ari sa'yo? Ampunin na lang kita. May mga pusa din ako sa bahay eh. Uy, ano yun? Barilan? May shooting ba? Nakakabingi ang pagbabarilan nila. Nakita ko pang tinamaan yung isa na agad tumumba. Tapos, ang galing ng dugo na effects. Parang totoong-totoo. Pumalakpak ako. Napatingin tuloy sa akin yung isang nakatayo lang sa gilid at nanonood. Alam, bawal yata maingay. Tara, alis na tayo. Mukhang patapos na rin naman sila eh. Ano kayang ipapangalan ko sa'yo? Pochi kaya? O rambutan? Sandali. Saan ka pupunta ha? Uuwi na po kuya. Bakit? Pasensya na kung pumalakpak ako at naistorbo kayo ha. Ang galing kasi ng acting niyo, mukhang totoo eh. Are you a spy? Which mafia family do you work for? Ha? Wala na po akong pamilya. Ulila na ako. Maagang namatay yung mga magulang ko. Tsahin ko na lang ako nakatira. Kaibigan siya ng mama ko. Interview po ba to? Bakit kuya? Nangangailangan pa kayo ng extra? Anong sinasabi mo? Ang tanong ko, saang mafia family ka galing? Are you a spy? Spy? Si kuya naman mapagbiro. Mukha ba akong si Alice Guo? Cute pa ako dun eh. I'm not joking here. What's your name? Nina Rodriguez po. Bakit po ba? Kukunin niyo po ba akong extra? Tamang-tama, magaling po ako sa suntukan at matagal ko na rin pong pangarap na mag-artista. Gusto yung pakitaan ko kayo ngayon? Tinignan ko yung baril na nasa tagiliran niya. Mabilis kong kinuha yon sa pag-iisip na peke. Tapos tinutok ko sa kanya. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya kasabay ng biglang pag-atras. Huwag kang kikilos ng masama. Pulis ako. What? Kumusta kuya? Okay na ba yung acting ko? Pasado na po ba ako? Ay wait, director ka ba or producer? Boss, ano nangyari? Boss, sino yan? Tinutukan ka ng baril oh. Ang OA nyo naman, kung makareact naman kayo parang totoong baril yung ginamit kong props. Pero medyo mabigat siya in fairness. Parang totoong baril. Baliw ka ba, miss? Boss! Boss! Grabe tulala na si boss. Shit, anong ginagawa mong babae ka? Ha? Wala naman akong ginawa. Pinakitaan ko lang ng acting skills ko. Boss! Take that woman with us in the headquarters. Huwag niyong hahayaang makatakas yan. Na-witness niya ang shootout. Baka mamaya espiya yan o nasa otoridad. Yes, boss! Tara na, miss! Sumama ka sa amin! Ha? Saan tayo pupunta? Kasama na ba ako sa cast? Artista na ako? Walang pumansin sa akin. Basta hinigit na lang nila ako at pinasakay sa isang itim na sedan. Teka, ano palang mga pangalan nyo? Kasali din ba kayo sa cast or mga crew kayo? Ako si Nina. Ito naman yung pusang nakita ko kanina sa kalye pero aampunin ko na siya ngayon. Bok, ba't pati ang pusa sinama mo? Hindi ko napansin eh. Uy, hello. Tinatanong ko kaya yung mga pangalan nyo. Ako si Habok. Ito naman si Leon. Ungas! Ba't ka nagpapakilala sa babaeng yan? Bihag natin yan. Ano bang plano ni boss dito? Malay ko. Sundin na lang natin. Baka espiya nga. Espiya? Kanina pa kayo ha?
Sabing hindi ako si Alice Guo. Hindi rin ako Chinese. Spanish-Filipino ako. Andal-dal mo, miss. Manahimik ka na nga lang. O baka naman spa yung magiging role ko. Pasensya na ah. Medyo magulo kasi kayo kausap kaya hindi ko naiintindihan agad. Tayo pa nga ang magulo kausap. Siya nga itong kung ano-anong sinasabi. Artista daw. Mukha ba tong pelikula? Siya lang ang kilala kong hostage na kalmado at kusang sumama sa kidnappers. Baka naman may side to. Si Raulo, tinutukan pa ng baril si Bossing. Ngayon ko lang nakitang may babaeng gumanon kay Boss Enzo. Nagulat din siguro si Boss kaya natulala. Anong pinagbubulong-bulungan nyo dyan? Isali nyo naman kami ni Kuting. Hindi na naman nila ako pinansin kaya napanguso na lang ako. Nilaro-laro ko na lang si Kuting habang iniisip kung paano ko mapapagamot ang bali niya sa paa. Buti na lang din napakain ko na yung iba ko pang mga pusa sa bahay. Wow! Nasaan tayo? Ang laki at ganda naman ng bahay na to. Kanino to? Next location ba to ng shooting? Anong oras at anong scene ba ako sa salang? At saka asa na yung script? Where is she? Napatingin ako sa nagsalita. Ayun na naman yung gwapong lalaki pero ang bigat ng aura. Nakasimangot na parang pasan-pasan ang problema ng mundo. Hello, ako ba yung hinahanap mo? So, Nina, right? Simula ngayon, lock up ka na rito. Hindi ka na pwedeng umalis. Ah, okay. Okay? You won't even beg for mercy? Or for us to let you go? Ha? Bakit naman? Babayaran niyo naman siguro ako dito eh. Kasama ba itong si Kuting? Wala pa siyang pangalan. Wala akong naiisip. Whatever. Leon, dalhin mo siya sa guest room. Guest room, boss? Hindi sa Zelda? Ang bingi mo naman, Leon. Guest room nga raw. Saan mo naman kinuha yung selda? Nagkamot ng ulo si Leon. Pero dinala na rin ako sa guest room. Tuwang-tuwa naman ako dahil sa laki ng kwarto ko. Grabe! Ang gara naman maging extra ng movie na to. Malaki yung kwarto. May bathtub pa. Magkano kaya yung talent fee ko dito, no? Saka kailan kaya ako masasahuran? Nagising ako kinabukasan sa likot ng Kuting at ingay niya. Agad akong lumabas ng kwarto at nakitang may mga lalaking nakatambay sa labas. Hello, good morning. Matanong ko lang sana kung saan yung kusina. Gutom na kasi ako eh. Libre naman siguro yung pagkain dito, no? Nagkatinginan ang dalawang lalaki tapos nagsikuhan. Anong pangalan nyo? Tsaka nasan si Nahavok at Leon? Kasama si boss. Bumalik ka na lang sa loob, miss. Wala pang utos si boss kung pwede ka nang lumabas. Ah, hindi pa ba ako kukunan? Pero kasi gutom na ako. Okay lang naman sigurong kumain na muna, no? Wala namang sariling ref yung kwarto. Maganda sana kung meron. Ganun yung mga lock-in taping na nakikita ko sa YouTube eh. Saka sino ba yung boss na tinutukoy nyo? Si Derek ba yan? Si boss. Yung maputing lalaki at malaki ang katawan. Yung nakakatakot. Ah, yung gwapo. Na nakasimangot lagi. Siya pala yung direktor. Ano bang direktor ang sinasabi mo? Siya ang mafia boss namin. Ano ka mo? Mafia boss? Oo, mafia boss. Ang bigat naman pala ng role na gagampanan niya dito sa movie na to. Siya yung gaganap na mafia boss. Sa bagay nga sa kanya yung role na yon. Tsaka tungkol sa mafia pala tong movie, no? Josh, ikaw na nga ang kumausap dito. Kaya pala ayaw ni Nahabok at Leon bantayan to kasi ganito to. Ayoko nga. Sabi na kasing wag mong kausapin eh. Ayan tuloy. Ay ewan ko sa inyong mga kuya. Samahan nyo na lang ako papunta sa kusina. Sa laki ng mansyon na to, siguradong mawawala ako kapag hinanap ko ng mag-isa. Hindi pwede, miss. Hindi pwede? Crew ba kayo? Ay sorry ah. Sige tuloy nyo na lang yung trabaho nyo. Ako na lang yung maghahanap mag-isa. Gutom na kasi talaga ako eh. Hoy miss, hindi pwede. Hindi na ako napigilan ng dalawa pero sumunod sila sa akin. At masasabi ko talagang nakakabit ang swerte sa akin dahil mabilis kong nakita ang kusina. Nagbutingting agad ako ng mga gamit. Wow! Kumpleto yung mga kagamitan. Kahit pang bake meron. Tapos yung 4 na ref punong-puno ng mga pagkain. Siguradong hindi ako papayat dito. Uy, di ba tayo mapapagalitan ni boss nito, Chris? Malamang oo. Anong nangyayari dito?
Uy, ikaw pala. Nagluluto ako ng pancakes. You, what are you doing? Pasensya na sir, hindi namin siya napigilan. Gutom na kasi ako eh. Wala naman yatang rason dito para sa mga extra kaya nagkusa na ako magluto. Hindi naman siguro kawalan kung kumupit ako ng pang-bake ng pancake sa ref. Marami namang laman eh. Umigting ang panga ng lalaki. Pagkatapos ay sinulya pa ng mga lalaking sumunod sa akin. Tumenya siya sa mga ito na umalis. Oh, saan sila pupunta? Bibigyan ko pa sila. Can you please shut up for a second, will you, woman? Listen to me. You're being held captive here. Hindi mo ba yun alam? Held captive? Para saan? Ay, nasusunog na! Patayin mo yung stove! Hindi, babaliktarin ko lang to. Alam ko. Jesus, sunog na! The fuck? Do you even know how to cook that properly? Oo naman, napanood ko sa YouTube to noon no. First time ko lang talaga kaya ganito. Just turn off the stove. Putang ina. Is that even a pancake? What the fuck is that? Bukod sa sunog ay durog-durog? Sakit mo naman magsalita. Nakakain pa naman to. Sino sa tingin mong kakain ng sunog na pancake? Definitely not me. Eddie, wag. Hindi naman kita pipilitin eh. Pwede naman to kina Havok at Leon. At sa iba pang cast at staff. At alam mo na talaga ang pangalan ng mga top assassins ko, ha? Assassin? Assassins mo sila? So cast din pala sila? Napatampal ng noo ang lalaki. Para bang bigla siyang may dinalang mabigat na problema. Napakunot naman ako ng noo. Oo nga pala, hindi ko pa alam yung pangalan mo. Are you asking for it? Hindi, yung multo talaga yung nagtatanong. Joke, siyempre ako. Sino pa ba yung kausap mo dito? Nobody asked for my name. Ikaw pa lang. Eh? Bakit naman? Hindi ko alam. Siguro dahil takot silang lahat sa akin. Eh? Bakit naman daw sila takot sa'yo? Because I'm a dangerous man. A mafia boss. Ano naman kung mafia boss ka? Kasalanan mo bang yan yung binigay na role ni Derek sa'yo? Pambira. Akala ko seryoso na ang usapan. Tapos biglang ganito. Ano? Ang hihilig yung bumulong. Wala. Nasaan ang pusa mo? Hindi mo kasama? Hala, oo nga no. Nasaan na nga ba yun? Kanina lang nandito yun eh. She barged into my room last night and ate my muffins. Kamunti ko na siyang ipatapon kay Leon. Anong sabi mo? Ang salbahe mo naman sa pusa. I said she ate my muffins, woman. Kahit na. Baka naman pinalo mo rin yun. Ipilay na nga yun. Yun na nga eh. Pilay na nga, nakagala pa. Napasimangot ako sa sinabi niya. Pero naisip kong kasalanan ko rin naman kasi na hindi ko nalock yung pinto kaya nakagala yung kuting. Kinain patuloy nito ang muffins ng lalaking ito. Did you name her already? Hindi pa, nag-iisip pa lang ako. Ano kayang maganda? Ikaw, sa tingin mo? Are you really asking me that? Bakit? Hindi ka pa ba nakakapagpangalan ng pusa? Mukha ba akong mahilig sa hayop? Oo nga naman, hindi bagay sa itsura mo yung mag-alaga ng hayop na katulad ng maliliit na pusa. Kung tigre siguro or leon, pwede pa. Mukha ka kasing marahas na lalaki eh. Hindi naman sa pagja-judge ha, pero parang gano'n na nga. Yeah, right. Teka, hindi mo pa rin sinasabi kung ano yung pangalan mo. You don't need to know. Kailangan kaya. Mamaya may mga eksena pala tayo tapos hindi ko alam yung pangalan mo. Fine. It's Enzo. Enzo? Kapangalan mo yung tambay sa kanto namin na hindi naliligo at nagsisipilyo. At kailangan mo pa talagang sabihin yan sa akin. Ito naman di mabiro. O sa Enzo, dahil kinausap mo ko, hahayaan na kitang tikman tong unang pancake. Yehey! Ewan ko sa'yo, babae. Uy Enzo, saan ka pupunta? Teka lang, hindi mo ba titikman tong gawa ko, Mr. Mafia Boss? Isang araw ang lumipas, wala pa ring binibigay na scene or linya sa akin. Wala ring lumalapit na crew para sabihin sa akin kung ano yung gagawin ko. Anong sinisilip mo dyan sa salamin na yan, Nina? Hinahanap ko yung camera. Camera? Oo, wala akong makitang cameraman kaya naisip kong may mga hidden cameras siguro dito na nagpi-film ng patago.
Katulad dun sa PBB o sa mga survival show na pinapanood ko sa YouTube. Ay nako, ayan na naman siya. Iniisip talaga niyang palabas lang natin tong mafia family natin. Paano pag nakita niya ang totoong aksyon? Baka himatayin siya. Sinong mahihimatay? Yung girlfriend ko. Baka maimatay kapag nalamang ikakasal na ako sa iba eh. Ha? May girlfriend ka pero ikakasal ka sa iba? Oo eh. Hala, hindi tama yan. Ba't ka magpapakasal sa iba? Hindi mo ba mahal yung girlfriend mo? Ayan kasi. Sagutin mo tuloy ang mga yan. Sa huli, nag-advise ako ng nag-advise kay Habok sa mga dapat niyang gawin. Hindi ko masasabing expert ako sa larangan ng relasyon dahil wala pa naman ako nagiging boyfriend, pero maalam naman ako. Paano naman yung akin, Nina? Baka naman may advice ka dyan. Bakit? Ano naman ang sayo? Gusto ko nang hiwalayan ang babae ko dahil ang baho ng hininga niya. Hindi ko kinakaya at nasusuka ako sa tuwing maghahalikan kami. Isa lang yung solusyon dyan. Ano naman? Bago kayo maghalikan, magkunwari kang magsisipilyo, tapos aayain mo sa. Samahan nyo na rin ng mouthwash. For sure, mabango na yung hininga nyong dalawa. Bakit kaming dalawa, Nina? Sabi ko siya lang eh. Baka kasi hininga mo rin pala yung naamoy mo eh. What are you doing? Boss, wala naman po. Nag-uusap lang. About what? Tungkol sa mabahong hininga ni Leon. Ay, ng girlfriend niya pala. Stop fooling around. There's no time for foolish things. Havok and Leon, sumunod kayo sa akin. Magmi-meeting tayo. Sama ako. Hindi ka pwede. Bakit hindi? Parte din naman ako ng movie ah. Extra nga lang. Hindi na nila ako pinakinggan at umalis na lang. Muli ko tuloy ginugol yung oras ko sa pagbibake sa kitchen habang si Kuting naman ay pagala-gala na naman. Kaso, iniwan ko lang saglit yung ginagawa kong cupcakes. Pagbalik ko, wala na sila. Sinong kumuha ng cupcakes ko? What happened? Nawawala yung mga cupcakes ko, Enzo! God damn it! Cupcakes lang pala eh. Akala ko naman nilusob na tayo rito ng kalaban. Calm down, women, please. Paano ko kakalma? Iniwan ko lang saglit, nawawala na. Havok and Leon, where the hell are Nina's cupcakes? Ay boss, kay Nina pala yun. Akala ko gawain ng chef. Pinakain ko sa ibang tauhan. Ano? Ba't niyo pinakain agad? Hindi ko pa nga natitikman kung masarap. Mabilis na nanubig yung mga mata ko. Kitang-kita ko ang pagpanik nilang lahat. Naglabas na ng baril si Enzo. Namutla naman si Leon at Havok. Ibalik nyo ang cupcakes niya. Boss, siguradong ubos na yun. Gumawa kayo ulit. Bahala kayo dyan. Hindi ko pa nga yun natitikman eh. Pinagpaguran ko yun tapos inubos nyo lang. Pinitigan ng masama ni Enzo sina Leon at Havok. Mabilis namang nagsikilo sina Havok at Leon. Nagsuot sila ng apron para maghanda na sa pagbibig. Maya-maya ay tumulong na rin si Chris at Josh. Bumalik tuloy ang aking sigla. Minanduhan ko sila ng minanduhan. Matagal pa ba yan? May alam akong paraan para mapabilis yan. What is it? Matamis akong ngumiti. Isang kurap, tumutulong na rin si Enzo sa pagbibig. Pinatulong ko. Boss, kami na nito, boss. Awa na lang. Oo nga, bossing. Hindi mo dapat ginagawa yung mga ganito eh. Shut up! Let's just end this thing. Ang cute yung tignan. Wait, picturean ko kayo ha. Nagsingiwian silang lahat habang nakatingin sa hawak kong kamera. Hiningi ko yun sa isang staff din na lalaki. Pansin ko lang, puro lalaki ang staff dito. This is stupid! I am stupid. Everything is stupid. Boss. Nang matapos sila ay sobrang saya at satisfied ko. Lalo na dahil masarap naman yung nagawa nilang cupcakes. Good morning, Enzo! Walang good sa morning. Hindi mo ba kayang ikulong yung pusa mo sa kwarto mo, Nina? She kept coming into my room to eat my muffins. Na naman. Gaano ba kasarap yung muffins mo at paulit-ulit pinupuntahan ng Kuting? I don't know. Kaunti na lang talaga ay magiging kamukha na ng Kuting na yan ang mga muffins ko.
I'll call her Muffin Stealer from now on. Uy, oo nga no. Maganda. Gusto ko rin yung pangalang Muffins. Seriously? Uy, Kuting, andyan ka na pala. Tamang-tama, binigyan ka na ng pangalan ni Enzo. Simula ngayon, ikaw na si Muffins. Narinig mo, Enzo? Gusto niya rin yung pangalan niya. Napatampal ng mukha si Enzo. Pagkatapos ay nilayasan na ako. Lo, anong nangyari doon, Muffins? Kinabukasan, Enzo, nandito ka lang pala sa lanay. Kanina pa kita hinahanap. What do you need? Pwede ko na bang malaman kung sino yung direktor o producer dito? O kung sino yung nagbibigay ng sahod? Ilang araw na kasi pero wala pa rin akong sinushoot na eksena. Kailangan ko nang magkapera. Baka paubos na yung cat food sa bahay ko. At pakainin na lang ni tita ng tinik yung mga pusa ko dun. May pusa ka pang iba? Oo. Chris? Josh? Ano po yun, boss? Bibigyan ko na kayo ng mission ngayon. Oh, talaga boss? Yeah. Magstay kayo sa bahay ni Nina para bantayan at pakainin ng mga pusa niya 3 times a day, maliwanag? Paliguan na rin. Yeah, whatever. Boss, seryoso kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Hanggang kailan naman yun boss? Hanggang matapos tong taping syempre. O kung hanggang san yung suit ko. Ngumiwi si Chris at Josh sa akin. Hinilot naman ni Enzo ang sentido. Ninitian ko lang silang lahat. Ang galing, Enzo! Ngayon ko lang napansin, pwede mo palang utos-utusan yung mga crew nitong production, no? This isn't it a production. Marunong ba kayong mag-alaga ng mga pusa, Chris at John? Baka mamaya hindi pala kayo marunong, ha? Marunong ako, Miss Nina. Okay, tapos pwedeng i-video call ko kayo araw-araw. Ba't kailangan ng video call? Namimiss ko na rin kasi yung mga pusa ko. Thank you, Chris at Josh. Ako, where's my thank you? Thank you, Enzo. Kung hindi ko pa sinabi, hindi ka magpapasalamat. Ang pagtulong ay hindi dapat humihingi ng anumang kapalit. Dapat kapag tutulong ka, handa ka kung sakali man na hindi ka pasalamatan. Kasi hindi lahat maa-appreciate yung ginawa mo. So what are you trying to say? Na hindi mo na-appreciate talaga ang ginagawa kong to? Na-appreciate syempre. Sinasabi ko lang naman. But you didn't thank me first. Pasasalamatan naman talaga kita. Naunahan mo lang ako. You should have to thank me first before them. Then. Nalilito kong pinagmasdan si Enzo dahil hindi ko na siya maintindihan. Sabi kasi nila, save the best for the last. Nanlaki ang mga mata ni Enzo habang nakatingin sa akin. Namula siya pagkatapos ay nag-iwas ng tingin. Kita kong nagngisian sina Chris at Josh. Nairita tuloy si Enzo. Whatever. Chris, kumonta ka na rin ng vet at papuntahin mo rito para matingnan si Muffins. Wow! Ang bait-bait mo naman, Enzo. Maraming salamat Salamat talaga. Tiningnan nga ng veterinarian si Muffins ng araw na yon. Nilagyan ng cast ang bali niyang binte at gagaling pa naman daw yon. Maraming salamat po. Walang anuman, Iha. Ayos ka lang ba rito? Po? Kilala ko mga taong to. Mga delikado silang tao. Kinidnap ka ba nila? Po, hindi po. Nagtatrabaho po ako dito. Nagtatrabaho ka rin dito? Sigurado ka ba? Nakita ko nakapaskil ang mukha mo sa bayan. Nawawala ka raw na babae. Po? Huwag kang mag-alala. Itatakas kita. Isasama kita paalis dito. Hindi ko po maintindihan, ate. Bakit niyo ako isasama? Nagtatrabaho nga ako dito. Iha, mga mafia, mga taong nandito sa mansyon na ito. Oo nga po. Napaatras ang veterinarian habang nakatingin sa akin. Para siyang nakakita ng multo. Kasapi ka rin nila? Ay, extra lang po ako. Extra? Hindi kita maintindihan, Iha. Basta ililigtas kita. Halika, sumama ka na sa akin habang hindi sila nakatingin. Ate, hindi nga ako pwedeng sumama. Hindi pa ako nakukunan ng eksena. At hindi pa ako sumasahod dito. Sayang naman yung ilang araw kong pagstay dito. Ano yan? Anong pinagbubulong-bulungan nyo riyan? Etong si ate, isasama niya raw ako paalis. Hindi pa nga ako nabibigyan ng talent fee eh. Kailan ba kasi yung eksena ko? Namutla ang vet bigla dahilan para mag-alala ako. Sinubukan ko siyang lapitan pero nagmistula siyang baliw na nagsisigaw habang tumatakbo palayo.
Anong nangyari dun? Hayaan mo na yun, Nina. Anong mga sinabi niya sa'yo? Wala naman, bukod sa mga mafia daw kayo at ililigtas niya raw ako. Nakala ko ba spy yung role ko dito? Hostage na ba? Ang gulo ha? Nasaan ba si Derek? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin siya nakikita? Sabay na napa-facepalm si Leon at Havok sa hindi ko malamang dahilan. Oh, sabi ko na. Hindi tayo dapat mag-alala na may tatangay rito eh. Mas naniniwala siyang palabas lang lahat ng to. Ha? Kaya siguro pati si boss nasisiraan na ng bait sa babaeng to. Isa si Chris at Josh sa mga top assassins niya tulad natin. Tapos ang misyon na binigay niya sa kanila ay mag-alaga ng pusa. Ibang klase rin ah. Saka, hindi siya mahilig sa kahit anong hayop pero yung pusa ni Nina, hinahayaan niyang pumasok sa kwarto niya. Baka hindi na matakot sa kanya ang mga kalaban natin kapag nalaman nilang isang kuting ang katabi niya sa pagtulog. Ay, Napansin mo rin pala. Unti-unting nagbabago si boss mula nung kinidnap natin tong si Nina. parang hindi na natin matawag na kidnap dahil kusang loob naman sa atin sumama to eh. Oo nga eh. Pero ayos lang naman sa akin na ganito na si boss ngayon. Hindi tulad nun na hindi talaga natin siya nakikitaan ng kahit na anong emosyon. Dahil dito kay Nina, nakita ko na rin sa wakas ang bothered at stressed na mukha ni Boss Enzo. Hindi siya na-stress kahit gaano pa kakomplikadong sitwasyon ha. Dito lang siya kay Nina nahirapan. Ang angas nga eh. Tsaka yung mga bagay rin na alam nating lahat na imposibleng gawin ni boss, biglang ginagawa na mula nung dumating si Nina. Katulad ng pag-bake. Anong pinag-uusapan niyo? Wala Miss Nina. Gabi na. Magpahinga ka na siguro. Nasaan muna si Enzo? Gusto ko sana siyang pasalamatan ulit. Umalis si boss, Miss Nina. Baka bukas pa yun makakabalik. Ganun ba? Sige, good night. Tara, muffins! Sa sumunod na araw ay ganun pa rin. Wala pa ring sinasabi o binibigay na eksena sa akin. Medyo naiinip na tuloy ako. Nagugutom ako, muffins. Tara, hanap tayo ng kahit snacks man lang. Tila ba naintindihan naman ako ng kuting. Nauna na niyang tinahak ang daan papasok sa mansyon. Nasa garden kasi kami. Sandali, muffins! Hindi dyan yung daan! Lumiko si kuting sa hallway. Doon pa sa parteng hindi ko kabisado yung daan. Pero sinundan ko pa rin siya hanggang sa pumasok siya sa isang pinto. Muffins! Muffins! Enzo? Anong ginagawa niyo dyan? I think I should be asking you that. What are you doing here? Hinahanap ko si Muffins. Papunta sana kami ng kitchen para kumain ng merienda pero bigla siyang pumasok dito. Uy, Leon! Havok, hello sa inyo! Hello Miss Nina. Anong ginagawa niyo dyan? We're in the middle of meeting. Meeting? Tungkol saan? Bakit di ako kasali? Kayo ha, magtatampo na ako. Ilang araw na nga pero wala pa rin akong eksena o script man lang. Matagal pa ba? Malapit na. Talaga? Sandali. Refrigerator ba yon? Oh, may pagkain ba dyan? Nagugutom na kasi ako eh. Meron, Miss Nina. Nilampasan ko silang lahat at binuksan ng ref. Punong-puno yun ng pagkain. Ang galing! Meron palang pagkain dito. This is the meeting room. Mayroong ganyan para hindi na kami lumabas kung sakaling inaabot kami ng siyam-siyam. Ano ba kasing pinagmimitingan nyo at hindi ako kasama? Parte pa rin naman ako ng movie na ginagawa nyo ah. Teka, anong nasa mesa? Mapa ba yan? It's a blueprint. Blueprint ng ano? Nitong mansyon? No, ng bahay na lulusubin namin bukas ng gabi. Nanlaki ang mga mata ko at bumilis ang tibok ng aking puso sa excitement. Talaga? May taping na rin bukas? Finally, kasama na ba ako dyan? No. Ha? Bakit hindi? It will be too dangerous for you at. Bihag ka namin. Gusto kong sumama. Sabihin mo kay Derek. Ay, wag ka nang makulit Nina. Hindi pwede. Oo nga, Miss Nina. Baka mabulyasa pa ang plano namin kapag sumama ka. Anong ibig mong sabihin dyan, Leon? Wala naman, Miss Nina. Sige na, Enzo, please. Bored na kaya ako dito. Nagawa ko na yata lahat ng pwedeng gawin dito eh.
Tumulong na nga ako sa mga kasambahay sa mga gawain dito sa sobrang pagka-bored ko. Bigyan niyo naman ako ng gagawin. Sige na, please. Nina! Boss! Wag boss! Promise, hindi ako manggugulo, Enzo. Fine! Boss! Yay! OMG, thank you, Enzo. Ang bait mo talaga. Ay, Oh, Miss Nina! okay lang ako. Natalsikan lang ako ng juice pero okay lang ako. Lumapit si Enzo. Akala ko para tingnan ako ng mabuti. Pero nilampasan niya lang ako. Imbes ay yung blueprint yung pinagkaguluhan nilang lahat. Nina! What have you done? Ha? Bakit? Anong problema? Miss Nina! Patay! Nabuhusan mo ng juice yung blueprint. Ay, hala oo nga. Teka, pwede pa yan. Punasan ko lang. Huwag na. Pero hindi ako nakinig. Gamit ang panyong dala ay pinunasan ko ang blueprint pero lalo lang lumala ang lagay nun dahil nag-smudge yung ink. Patay! Nina Rodriguez, go back to your room now. Napaigtad ako sa lakas ng boses ni Enzo. Ngayon ko lamang siya narinig sumigaw ng ganon at sa takot ay napakaripas na ako ng takbo paalis. Sorry talaga! Hindi ko alam kung paano makakabawi kay Enzo dahil sa nangyari. Galit na galit siya. Ibig sabihin, sobrang importante ng blueprint na yun talaga. Ano nang gagawin natin, Muffins? Baka mamaya tanggalin na tayo dito. Well, okay lang naman. Makikita ko na sa wakas yung mga kapatid mo. Kaso sayang naman, 'di ba? Ilang araw na yung ginugol ko dito tapos wala pala akong mapapala. Tumayo ako at nagpalakad-lakad habang nag-iisip ng paraan. Aja, alam ko na. Ipagtitimpla ko na lang siya ng kape. Mabilis akong nagtimpla at nagtungo sa office ni Enzo sa mansyon na yon. Alam ko na kung nasan yon dahil madalas doon sinahabok. Who's there? Enzo, si Nina to. Nagtimpla ako ng kape. Ayoko, bumalik ka na sa kwarto mo. Sayang naman to. Sige na. Ibibigay ko na lang kay Habok o Leon. Oh, akala ko ba ayaw mo? Ano yung kape na yan? Pampalubag loob mo? Wow! Hindi ka lang pala gwapo, Enzo. Matalino ka rin. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang blueprint na yon? Tapos sinira mo lang. Alam mo bang hindi kami makakakilos nang wala yon? Huwag ka nang magalit. Sorry na nga eh. Hayaan mo, dodrawing ko na lang ulit yun. At paano mo naman idodrawing, ha? Manguhula ka kung anong nakasulat doon. Dapat kasi may isa pa kayong kopya. Kasalanan nyo rin yan eh. Naging kasalanan pa nga namin. Hindi ka nasasama sa amin, naiintindihan mo? Hala, Enzo naman. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ko? Pinagtimpla na nga kita ng kape eh. Hindi sapat yan. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo ng bembang? Bembang? Yan yung tawag sa mga kabataan ngayon sa sex. Nina, hindi ako nakikipagbiruan dito. Oo na. Joke lang naman. Ikaw kasi masyado kang high blood sa blueprint na yun. Bakit kasi wala kang extra copy? O kaya sana pinicturan nyo gamit yung camera in case of emergency. Hindi naman namin alam na sisirain mo pala ang blueprint na yon. Correction, masisira. Magkaiba yung sisirain sa masisira. Hindi ko naman sinadya, no? Nasira mo pa rin. Sorry na nga, 'di ba? Ulit-ulit na naman tayo eh. Bossing, may kopya pala ng nasave si Carlito. Nung blueprint? Oo. Oh, yan naman pala. Yehey, hindi ka na magagalit sa akin ah. Ngumiti ako ng malaki samantalang matama naman akong tinignan ni Enzo habang nakasimangot. So, isasama mo na ako. No. Enzo! Hindi ko alam kung ilang oras ko bang kinulit-kulit si Enzo hanggang sa napapayag ko na ulit siya. Ang saya nga dahil pagkagising ko ng umaga ay nakahanda na yung long black dress na gagamitin ko para sa gabi. Dadalo daw kasi kami sa isang party at magpapanggap akong asawa ni Enzo. Wow, Miss Nina. Kayo ba talaga yan? Ang ganda-ganda mo. So sinasabi mo bang hindi ako maganda kapag hindi naka-makeup, Leon? Hindi naman Miss Nina. Siyempre mas maganda kayo kapag walang makeup. So hindi nga ako ganun kaganda ngayon dahil naka-makeup ako.
Ayan kasi. Ikaw, Habok. Saan ako mas maganda? Naka-makeup o wala? Ayan, mabilis talaga ang karma. Ikaw naman ngayon, ang galingan mo. Uy, Leon pare. Huwag mo akong iwan dito. Handa na ba ang lahat? Yes, boss. Where is Nina? Ayan boss, sa harapan mo po. Eto, si Nina? Ay, hindi. Kaluluwa lang ako ni Nina. Walang ya. Hindi kita nakilala. Bakit? Kasi sobrang ganda ko na, no? Hindi. Mukha ka na kasing white lady. Sinong nag-makeup sa kanya? Bakit? Anong gagawin mo? Pipilipitin ko ang kamay niya hanggang sa hindi na siya makahawak ng makeup ulit. Ah, ganun. O sige, eto na yung kamay ko. I-twist mo na. Grabe kayo sa akin, ah. I'm just kidding. Come on, you're so beautiful. I bet 5 million. Ikaw ang pinakamaganda mamaya. Talaga? Yeah. O sige, akin na yung 5 million. Dali! Pagkatapos ng kaunting kulitan ay umalis na nga kami. Sabi ni Enzo doon sa bahay na may blueprint yung event. Huwag na huwag kang aalis sa tabi ko. Naintindihan mo? Paano kapag naiihi ako? Sabihin mo sa akin at sasamahan kita. Ha? Sa restroom? Sa labas lang ako, syempre. Si Trina ang sasama sa'yo sa loob. Nilingon ko si Trina. Isa daw siya sa mga tauhan ni Enzo. Okay, pero ang OA nyo ha, wala namang kikidnap sa akin dito, mahirap lang ako. Hindi namin alam na kumalat ang balitang may hawak kaming babae. At akala nila ikaw ang kahinaan ko. Malamang, gagamitin ka nila laban sa akin. Hindi kita maintindihan. Basta huwag kang aalis sa tabi ko, naiintindihan mo? Okay, Mr. Mafia Boss. Good. After this, may mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Sabing mamaya pagkatapos nitong party. Bakit kasi mamaya pa? Kung pwede naman ngayon, 'di ba? Ay naku, Enzo. Hay nako ka rin, Nina. Ang kulit mo, sarap mong itali sa kama ko. Anong sabi mo? I said the event is starting soon. Manahimik na tayo. Kunot ang noong nagtagal ang titig ko kay Enzo pero binaliwala ko na rin yun. Di nga nagtagal ay nag-start na ang event. Pagkatapos ng mahabang salita ng isang MC sa harap at pagpapakilala sa birthday celebrant yata, ay balik na sa tsismisan ng mga tao sa party. Enzo, naiihi ako. Hindi ako narinig ni Enzo dahil may kausap siya kaya naman sinenyasan ko na lang si Trina na pupunta ako ng restroom. Hindi ko alam na hindi pala yun nakita ni Trina dahil hindi siya sumunod. Hayaan na nga, ihing-ihi na talaga ako eh. Successful naman yung pag-ihi ko. Pero paglabas ko pa lang ng women's restroom ay bigla na lamang may dumiin ng isang panyo sa ilong ko. Nahilo ako at sa isang iglap ay nagdilim ang paligid. Ha? Nasaan ako? Oh, gising ka na? Ay hindi po, tulog pa po ako. Imagination nyo lang po na nagsasalita ako. Huwag kang ang pilosopong babae ka kung ayaw mong bariling kita. Sabihin mo nga sa akin. Totoo bang ikaw ang kahinaan ni Lorenzo, ha? Ha? Ano pong sinasabi nyo? At saka nasan ako? Nasan si Enzo? Kaano-ano ka ni Enzo, ha? Nobya ka ba niya? Nobya? Sana nga. I joke. Hindi ako nakikipagbiruan babae ka. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo tungkol kay Enzo para mapabagsak ko na siya. Teka nga lang muna po. Naguguluhan kasi ako eh. Kanina nasa party ako tapos ngayon nandito na ako. Abandonadong gusali ba to? Tsaka sino ka? Ako si Alonzo at kinidnap ka namin. Kinidnap? Hala, wag po. Ngayon ko lang naalala hindi ko pa napakain si Muffins bago umalis. Hala sige, kalagan nyo na ako at kailangan ko nang umuwi para mapakain siya. Hindi ka namin kakalagan. Dito ka lang. Okay, edi wag. Pero pwede bang ayusin nyo yung pagkakatali sa akin? Masyadong masikip eh. Ay, ang arte mo. Pero lumapit pa rin siya para ayusin yung pagkakatali sa akin. Ang bagal niya pa nga to the point na parang gusto ko na siyang tulungan. There you go. Happy? Tsaka bakit ang init? Wala ba kayong aircon dito? Umiiyak na yung kilikili ko. Dami mong gusto. Aba, kasalanan ko ba? Yung bahay kasi ni Enzo bawat silid may aircon.
Never akong pinagpawisan doon. O ikaw, lagyan mo nga ng duct tape ang bibig nito. Boss, hindi daw nadala yung duct tape. Ano? Pambihira. Ako, meron akong duct tape. Napatingin sa akin ang lahat, para bang may nagawa kong hindi dapat. Kaso nasa bahay ni Enzo. Tumigil ka. Kung hindi ka nobya ni Enzo, ano kanya kung ganon? Bakit parang mahalaga ka sa kanya? Biruin mo, 15 kataong kinailangan namin patumbahin para lang matangay ka. Tapos sasabihin mo hindi kanya nobya? Huwag mo nga kaming niloloko. Hindi niya naman talaga ako girlfriend or nobya. Katrabaho niya ako dun sa pinagbibidahan niya. Extra lang ako. What? Mahirap i-explain eh, basta yun na yun. Anyway, may tubig ba kayo dito? Nauuhaw na ako eh. Ang sakit din ng lalamunan ko. Dahil siguro to sa dami ng kinain kong chocolate kanina. Bigyan niyo nga to ng tubig. Salamat! Binigyan nga ako ng isang lalaki pero... Ano ba yan? Ba't hindi malamig? Gusto ko ng malamig. Doon kina Enzo palaging malamig yung tubig na binibigay sa akin. Ang init-init na nga ng panahon tapos ganyang tubig pa ang... Pwede ba? Puro ka bahay. Bahay ni Enzo. Wala ka sa bahay ni Enzo. Kinidnap ka nga namin. Hindi mo ba yun naiintindihan? Hindi ka man lang ba marunong magpanik, ha? Ha? Teka, bigla akong naalala. Ganito rin sina Enzo nung dalhin nila ako sa mansyon. Ba't daw hindi ako nagbebeg na palayain ako? Ang weird nila, diba? Sa tingin ko, ikaw ang weird, miss. Kinidnap ka lang din pala nila? Ha? Hindi no. Inalok nila ako ng trabaho at pumayag naman ako kaya sumama ako sa kanila. Napatampal na mukha yung Alonzo. Bigla ko tuloy na alala si Enzo sa kanya. Nangilid-gilid yung mga luha ko sa mga mata. Oh, ba't ka umiiyak? Wala. Naaalala ko lang si Enzo. Namiss ko na siya agad. Paano na lang pala kapag natapos na yung trabaho ko sa kanya, no? Hindi kita maintindihan, miss. Ako rin. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kumikirot yung dibdib ko kapag naiisip ko na hindi ko na ulit makikita si Enzo. Ayoko noon. Gusto ko siyang laging nakikita. Gusto kong nasa tabi niya ako palagi. Baka naman mahal mo na siya. Mahal ko na siya? Oo. Ganyan kasi ang mga senyales kapag mahal mo na ang isang tao. Nasasaktan ka kapag iniisip mong mawawala na siya sa'yo. Mahal ko si Enzo? Paano na yan? Tapos hindi niya ako gusto. Ang sakit naman nun. Ayos lang yan. Ganyan talaga ang buhay. O ito, inom ka muna ulit ng tubig. Salamat. Iiyak mo lang lahat ng sakit. Huwag mong pigilan. Salamat. Teka nga, bakit ba kinukomfort kita ha? Walang ya naman. Ginagago mo yata ako eh. Ha? Hindi ah. By the way, pwede pa punas ng luha ko sa mukha? Ayoko na. Iuwi nyo na lang yung babaeng yan. Ay, Teka lang, parang hawig mo si Enzo. kanina pa tayo nag-uusap. Ngayon mo lang napansin. Kapatid niya ako. At the same time, mortal ding kaaway. Ha? Bakit magkaaway kayo? Basta, labas ka na dun. Labas pala ako eh. Ba't niyo ako kinidnap? Ang gulo niyo rin eh. Hindi na. Ibabalik na kita dun. Di ko alam kung paano ka nakayanang pakisamahan ng kapatid ko at ng mafia family niya nang hindi nasisiraan ng bait. Ay, Hindi nga nagtagal ay nakasakay na ulit ako sa isang van na umaandar patungo sa mansyon ni Enzo. Basta na nga lang nila akong binaba sa harap ng gate at pagkatapos ay humarurot na sila ng takbo paalis. Miss Nina! Hello, kumusta kayo? Ikaw ang kumusta, Miss Nina? Halos masiraan na kami ng bait kakahanap sa'yo. Pasensya na, kinidnap ako eh. Alam namin. Papunta na nga si Bossing sa lungga ni Alonzo para iligtas ka. Ha? Pauwiin niyo na, andito na ako. It's too late, Miss Nina. Hintayin na lang natin makauwi si na boss. Pagod ako mula sa mahabang biyahe, pero hindi ako nakapagpahinga sa pag-aalala kay Enzo. Gabi na nung makauwi sila. Duguan kaya mas lalo akong natakot.
Enzo! Malalaki ang hakbang niya papalapit sa akin at sa isang iglap lang ay nasa bisig niya na ako. God damn it, woman! You made me worried to death! Ikaw nga tong pinag-alala ko eh. Tuguan ka! Don't worry, hindi tutugo ko. Pero hindi ako nakontento. Sinipat ko pa rin yung buong katawan niya. Kabado pa rin. Nina, Sobrang bothered ako na kinailangan niya pang hawakan ng baba ko para lang iharap yung mukha ko sa kanya. Nagkatinginan kami at doon ko lang napansin kung gaano kami kalapit sa isa't isa. I told you to stay beside me, right? Hindi ka sumunod. Sorry, ihing-ihi na kasi ako eh. Kailangan mong maparusahan. Pero mamaya na, maligo ka muna at kumain. Habang naliligo ay wala akong ibang iniisip kung anong parusa kaya ang ipapataw sa akin. Hindi kaya tatanggalin niya na ako? Miss Nina, kung tapos na raw kayong kumain, punta na raw po kayo sa meeting room. Habok, baka pwede mong pakiusapan si Enzo na wag nang ituloy yung parusa niya. Ha? Parang sinabi mo na rin, Miss Nina, na magpugot ako ng ulo. Sige na, Miss Nina. Alam mo naman na ayaw ni boss na pinaghihintay siya eh. Napalunok ako at tinulak ang sariling maglakad. Hello, Enzo. Come here. Maupo ka rito sa tabi ko. Okay, Alam mo ba kung ano ang nagawa mong mali? hindi kita sinunod. Sorry na. Mayroon pang isa. Ha? Ano pa ba? Hinawakan niyang muli ang baba ko para iharap ang mukha ko sa kanya. Nung una ay nakatingin pa siya sa mga mata ko hanggang sa bumabayon sa aking mga labi. Pinag-alala mo ako ng sobra. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Okay lang naman ako, wala naman akong galos. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo, Nina. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang pinapakinggan ang bawat katagang sinasabi niya. Para akong mababaliw. Sorry na. Hindi sapat yung sorry mo. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ko? Kiss me. I want you to kiss me para mahimasmasan ako. Kasi hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang takot na nawala ka ng panandalian sa akin, Nina. So just kiss me. Hindi ko na hinintay na makaapat siyang ulit. Dumukwang na ako at hinalikan siya sa pisngi. Okay na? Sa labi dapat, Nina. But then, why am I expecting you to get it? Anyway, nababaliw na ako. Ako rin. Ang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Really? Please tell me na sa akin mo lang yung nararamdaman. Ewan ko. Ganito yung nangyayari kapag excited ako or kinakabahan. Excited, ha? Okay na ba? Nahimasmasan ka na? Hindi pa. Sabi ko sa labi. Halika rito. Ba't mo ginawa yun? Nina Rodriguez, I love you. Napasinghap ako. Naghiyawan naman bigla si Nahabok na kanina pa pala nakasilip sa may pinto. Aalis kayo o babarilin ko kayo dyan? Enzo! Sorry na, boss. Sige po, sibat na kami. Tuloy nyo na yan, ha? Nina, listen to me. I love you. I'm not really nice but I'll try to be better. Tanggapin mo lang ang pagmamahal ko. Enzo, Yes. pwedeng time freeze muna? Bakit? Natatai kasi ako eh. Damn it! Sige na, ang baho. Ang ibig niyong sabihin, totoong mafia kayo? Hindi to shooting? Hindi kayo mga artista? At hindi ako extra? Yes. Gulat kong tinignan ng lahat. Pinapaliwanag nila sa akin ngayon ang nangyayari. At ang katotohanan daw. Hindi ako makapaniwala. Eh di masasama kayo? We're not totally evil. Yes, we are mafia. Pero hindi kami tulad ng iba. Ang kinakalaban lang namin ay ang mga mafia lang din na masasama. Hindi kami nang dadamay ng mga civilian. We don't do extortion or such things that most mafioso do. Ah, okay. Buti naman. Are you scared of me now? Ha? Bakit naman? Kasi alam mo na ang totoo. Na totoong mafia boss ako. Lalayuan mo na ba ako? Ha? Hindi no. Ikaw pa rin naman si Enzo.
Na mabait pero mainitin yung ulo. Na pinagbibigyan ako at si Muffins. Thank God. Akala ko nagbago na ang pananaw mo sa akin. Hindi Nga pala, anong nangyari sa pagsugod niya sa lungganin na Alonzo? Nagkausap ba kayong magkapatid? Bakit ba kayong magkaaway? Magkahiwalay kaming lumaki kaya hindi kami magkasundo. He is mafia evil. Kabaliktaran ng akin kaya magkaaway kami. Kaya pala. Pero dapat magbati na kayo. Hindi dapat nag-aaway yung mga magkakapatid. Mas masaya kaya na may kapatid kang matatakbuhan. I don't know, Nina. Siguro kapag tumigil na siya sa kasamaan niya, pwede na kaming magbati. Hanggang sa matapos yung usapan namin ni Enzo ay binabagabag ako ng tungkol sa kanilang magkapatid. Hindi ako makatulog kaya naman nung umaga ay nagpasya akong kulitin si Trina para dalhin ako sa lungga ni Alonzo. Miss Nina, hindi pwede. Malalagot ako kay boss. Sige na Trina, please. Para din naman to kay Enzo eh. Matagal bago ko napapayag si Trina. Tinulungan niya akong mag-disguise para makalabas kami ng residence. Tapos, dinala niya ako sa bahay ni Alonzo Risotto, ang kapatid ni Enzo. Wow! Pinaalis na kita, bumalik ka pa rin? Nandito ako para makausap ka. Let me guess. Tungkol na naman ba yan sa kapatid ko, ha? Ayaw mo bang maging maayos kayo ng kapatid mo? Bakit? Gusto ba ni Enzo, ha? Pinadala ka ba niya rito para pakiusapan ako na magkasundo kami? Hindi. Hindi niya alam na nandito ako ngayon. Tumakas lang ako. Ano? Anak ka nang. Susuguri na naman kami nandito. Eh di mas maganda para magkausap kayo at magkabati. My goodness, babae. That guy is a monster. Halos ubusin niya ang tauhan ko rito. At halos baliktarin niya tong bahay, mahanap ka lang. Mahal niya raw kasi ako. Umamin siya sa'yo? Oo, nakakakilig pa nga eh. Sayang hindi mo nakita. That's nice. Kaya magbati na kayo. Paano pag kinasal pala kami, 'di ba? Gusto kong dumalo ka. Pero hindi yun mangyayari kung hindi kayo magbabati. Ay, hindi kasi madali ang gusto mong mangyari, Nina. Nina? Enzo, paano mo nalamang nandito ako? Hindi siya sumagot. Bagkos ay lumapit lang sa akin para yakapin ako ng mahigpit. Are you okay? Sinaktan ka ba niya? Teka Enzo, ang higpit ng yakap mo, hindi ako makahinga. Sorry. What's up, brother? Alonzo! Aba, wala akong ginagawang masama sa girlfriend mo, ha? Kusa siyang pumunta rito para sabihing magbati na tayo. Ang swerte mo at may girlfriend kang tulad niya. Hindi ako makikipagbati sa'yo kahit mamatay man ako ngayon. Enzo! Let's go, Nina. Teka lang naman Enzo. Gusto na nga ni Alonzo na makipagbati sa'yo eh. Ha? Wala akong sinabing ganyan. Nilingon ko si Alonzo at sinamaan ng tingin kaya naitikom niya yung bibig niya. Magbati na kayo. Kung hindi, pagbubuhulin ko yung mga buhok sa baba nyo. Language, hon, please. Magbati na kayo ngayon. Hindi nyo ba namimiss yung isa't isa? Hindi. Hindi. Umikot yung mata ko't hinila sila pareho papasok sa isang kwarto. Pagkatapos ay nilak ko sila pareho doon. Ayan, dyan kayong dalawa hanggat hindi kayo nagbabati. Miss Nina, may posibilidad pang magpatayan sila dyan sa loob kaysa magbate. Totoo? Oo. Bigyan ko pa sila ng baril. Basta walang magpapalabas sa kanila hanggat hindi ko sinasabi ha. Ang sumuway sa akin puputulan ko ng pagkalalaki. Namutla ang lahat sa sinabi ko. Lumapit sila sa pinto pero hindi nila binuksan. Bagkos ay dinikit lamang nila ang kanilang mga tenga para siguro makiisyoso sa mga nangyayari sa loob. Hindi ko alam kung ilang oras yung lumipas bago ako nag-decide na buksan na yung pinto. Humihinga pa ba kayo? Fudge you! Ikaw nga kumakain ka ng lupa dati nung mga bata pa tayo. At least lupa lang. Eh ikaw, tae ang kinakain mo. Hindi pa rin kayo okay? Okay na sila, Miss Nina. We, Oo, Miss Nina. Kasi kung hindi, dugoan na sila pareho. Pero ni Gasgas wala kaming makita. Kaya masasabi naming okay na sila. Nagkausap na ang dalawang yan at hindi lang talaga maiwasan ang mag-asaran.
Tumango ako at nakangusong tinignan ang dalawa. Mabuti naman okay na kayo. Thank you so much, Nina. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang hukay ang misunderstanding naming dalawa nitong kapatid ko. Naku, wala yun. Bakit nga ba naging magkaaway kayo? Dahil sa isang mafia. Parang pinag-away kami. Akala ko si Alonzo ang may pakana ng patayan dati kaya galit na galit ako sa kanya. Pero sila pala talaga. At pinalabas lang na sina Alonzo ang may gawa. Ganon din ang nangyari sa akin. Kala ko si Enzo ang nambubulilyaso ng mga misyon namin. So anong plano nyo? Nagtinginan ang magkapatid at nagtanguan. Parehong madilim ang mga mata. We'll destroy them. Hoy, gusto ko yan. Kasama ba ako dyan? No, Nina, it's dangerous. Mas mabuti pang dito ka muna, Nina. Kami na ng boyfriend mo ang bahala. Mag-aalala lang ako kung hindi ako sasama. Napatigil ako sa pagsasalita dahil biglang sinapo ni Enzo ang mukha ko at pinaharap sa kanya. Namilog ang mga mata ko kasabay ng pagsikdo ng aking puso. Ayaw niyo lang akong isama kasi baka masira yung lakad niyo eh. Hindi naman ako mangingialam, promise, hindi ko sisirain. That's not it. Ayaw kong mapahama ka. Mas gusto kong mapahama kasama ka kesa mag-isa akong mag-alala sa'yo dito. Sa inyo. Damn woman! Stop making me fall harder to you. So, isasama mo na ako? Hindi pa rin. Enzo naman eh, sige na. Hoy, lovebirds. Bilisan nyo na dyan. Listen to me, Nina. Ganito na lang. I promise to be back, safe and sound. Ngumuso ako. I love you. Papakasalan pa kita. Ha? Dapat pagbalik ko may sagot ka na, okay? I love you. Hinagkanya pa ang noo ko ng isang beses bago sila umalis. Lord, gabayan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Hindi ako tumigil sa pagpe-pray habang hinihintay ang pagbabalik nila. Nilulukob ng kaba at takot ang puso ko habang naghihintay. Gabi na nung nakauwi sila. Sobra akong nakahinga ng maluwag kahit pahalos lahat sila ay duguan. Agad na hinanap ng mata ko si Enzo, na diretso din yung tingin sa akin. Mabilis akong tumayo at tumakbo para yakapin siya. See? I told you. Uuwi ako sa'yo. Pinag-alala mo ko. I'm sorry. Oh, paano naman kami, Nina? Thankful din ako dahil okay kayong lahat, Alonzo. Kayo rin, Havok at Leon. Siguradong namatay na sa inggit sina Chris at Josh dahil hindi sila nakasali sa bakbakan. Kung ako rin naman, mamamatay talaga ako kung nakikipagbakbakan kayo habang naiwan naman ako para mag-alaga ng mga pusa. Napangiti ako habang nasa bisig ni Enzo at pinagmamasdan silang lahat. Kahit pawis at puro dugo yung damit ay masaya sila. Nina, naalala mo ba yung sinabi ko kanina? Na pagbalik ko dapat may sagot ka na. Sagot saan? Will you marry me? Pagkasabi nun ni Enzo ay bigla siyang lumuhod sa harap ko. Tapos kinuha niya mula sa bulsa ng pants niya ang isang singsing. Naghiyawan ng lahat ng naroon. Sira ulo. Ngayon mo pa talaga nakuwang mag-propose? Hindi mo man lang pinaganda. Kapatid ba talaga kita? Shut up! Wag mo akong igaya sa'yo na cheesy. Say no, Nina. Boo! Baliw talaga kayo. Nina, gusto mo bang engrande dapat ang proposal? I'm sorry. I just think that this is the right time to do this. Babawi na lang ako sa kasal. Ayos lang, Enzo. Ano ka ba? Hindi naman importante sa akin kung magarbo o hindi. Ang importante ay yung thought mo na gusto mo akong mapangasawa. Pero seryoso ka ba? Clumsy ako at low gets. Saka nasira ko yung blueprint. I still love you kahit ganyan ka. In fact, that's what made me fall for you. I love you. I love your flaws. Dump him, Nina. Marami pa dyan better na lalaki. Manahimik ka, Alonzo. Kung ayaw mong ilibing ka namin ng buhay. Akin ka na lang, Nina. I am better than him. Alam mo namang mahal ko rin yung kapatid mo, Lonzo. Mahal mo ako? Oo. Kaya sige, pumapayag na akong magpakasal sa'yo. Are you sure, Nina?
My world is dangerous and full of chaos. I can't promise you a peaceful life, pero nangangako akong mamahalin kita at gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak. Sa hirap at ginhawa, gusto kitang kasama, Enzo. Wala akong pakialam kahit manganib pa yung buhay ko. Pumungay ang mga mata ni Enzo habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay sinuot niya sa akin ang singsing. Muling naghiyawan ng lahat. Muffins! Nandiyan ka pala! Muffins, come here. Alam mo ba, ang laking parte ni Muffins kaya tayo nagkakilala. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapupunta doon sa place ng shootout nyo. Hindi sana tayo nagkakilala. Really? I didn't know that. Oo, siguro may superpower to si Muffins. Na-sense niya na ikaw yung magiging love of my life ko. You know, maiisakilig niyan si Bossing. Kailan ang kasal? Oy, huwag muna. Paunahin niyo muna ako. In your dreams. Isang taon ang lumipas bago ginanap ang kasal naming dalawa ni Enzo. Nagulat pa ang mga kamag-anak ko dahil nakapangasawa ako ng gwapo at mayaman. Ang ganda mo, Miss Nina. Salamat. Kinakabahan ako. Paano kung madapa ako habang naglalakad sa aisle? Ikaw talaga, Miss Nina. Huwag mo na i-manifest at baka mangyari talaga. Naku, wag naman sana. Ayokong maging memorable yung kasal namin ni Enzo sa ganoong paraan. Buti na lang hindi yun nangyari. Successful akong nakarating kay Enzo na nahuli kong nagpapahid ng luha. Umiiyak ka? No. Umiiyak ka eh, nakita ko. I said no, Nina. Eh di ano yun, laway? Quiet now. The ceremony will start. Dearly beloved, we are gathered here today in the sight of God to witness and bless the joining together of Lorenzo Risotto and Nina Rodriguez in holy matrimony. Malaki ang aking ngiti habang nakikinig sa pari. Seryoso naman si Enzo at hindi tinatanggal ang titig sa akin. Do you, Lorenzo Risotto, take Nina Rodriguez to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part? I do. Do you, Nina Rodriguez, take Lorenzo Risotto to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part? I do. I do, I do, I do. Biglang nagtawanan ng lahat. Kumunot naman ang noo ko sa pagtataka. Pagtingin ko kay Enzo ay natatawa rin siya. Pero pinipigilan niya lang sa pamamagitan ng pagpunot ng noo. Noong exchange of rings na nga lang, doon na ako nakagawa ng kapalpakan na naman. Nalaglag ko yung singsing na isusuot ko sana dapat kay Enzo. Gumulong yon patungo sa paanan ni Alonzo. Dahilan upang umugong ang tawanan ng mga bisita. Alam kong mangyayari to. Sorry. Very, Nina Rodriguez. Woo! Ngumuso ako at tinignan si Enzo na napangisi at medyo natatawa rin. By the power vested in me by God and His Church, I now pronounce you husband and wife. What God has joined us together, let no one separate. You may now kiss the bride. Doon, naghiyawan at nagpalakpakan ng lahat. Mabagal na tinaas ni Enzo ang veil ko. Para bang pinifeel niya pa yung moment. Nang magtama yung paningin namin, kitang-kita ko yung saya sa mga mata niya. I love you. Salamat. I love you too, Enzo. Dumukwang siya papalapit at saka ako siniil ng halik. Bakit ang daming tao dito sa reception? Eh paano boss? Kahit yung mga hindi imbitadong family mafia ay dumalo. Gusto daw nila makilala si Nina the Great, boss. Don't let them touch a single strand of her hair. Roger, boss. Ang possessive mo naman. Gusto lang naman nilang makita yung babaeng nagpaamo sa mabangis na tigre. Tigre? Sinong tigre? Sino pa ba? E di ang asawa mo. Nina naman. Wala akong asawang tigre, no? Si Enzo lang yung asawa ko. Ay nako, sabing huwag niyong bibiruin niya at hindi niya agad nagaget. You have to explain everything to her first. Anong tinatawanan niyo?
Isali niyo naman kami ni Muffins. Wala, sabi ko lang mahal kita. Mahal din kita. Mahal na mahal. Bumaba ang tingin ni Enzo sa mga labi ko. Hinayaan kong halikan niya ako ng marahan ng ilang segundo. Nung naghiyawan yung mga bisita, saka ko sa tinulak. Cut! Tapos na yung shooting. Happy ending na. Nasaan na yung talent fee ko? You know, talent fee daw boss. Pakitaan mo nga mamaya. Gusto mo ng talent fee? Siyempre naman. Mamaya sa kwarto, ibibigay ko sa'yo. Kuminang naman ang mga mata ni Enzo sa kapilyuhan. Nagkantsawa naman lalo ang mga nakarinig noon. Lorenzo Jr. is on the way. Sana all, boss. Anong sinasabi nila? Bibigyan mo lang naman ako ng pera. Akala ko naman magigets mo. Ang alin ba? What I mean is, ang talent fee mo ay bembang. Nanlaki yung mga mata ko, doon ko lang nagets. Agad kong hinampas ang braso niya. Ouch! Bastos mo bakit mamaya pa? Dapat ngayon na. What? Tara, iwan na natin sila dito. Hindi ko alam na may ganito ka palang side, ha? Ilang araw ko na kayang nilulook forward tong gabing to. Hindi na ako makapaghintay, Enzo. Nina. Kaya nga pagkatapos ng salo-salo ay umuwi na kami ni Enzo. Pagpasok pa lang ng kwarto ay siniil niya na ako agad ng halik. Gigil na gigil siya. Ramdam ko ang matinding pananabik. Nahubad niya na ang dress ko nang biglang may kumatok sa pinto. Boss? Miss Nina? What is it now, Leon? Boss, kasi yung pusang alaga ni Miss Nina, nanganganak na. Talaga? Mabilis kong binalik ang dress ko. Samantalang tinignan ako ni Enzo na may pinaghalong disbelief at iritasyon. Nina? Seriously? Kailangan ako ng mga anak natin, Enzo! Kailangan din kita. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya sa baba. Sinundan ko ang tinitignan niya at doon ko nakita ang tent sa pantalon niya. Ano yan? Kailangan ka namin, Nina. Mamaya, promise, hihilutin at mamasahiin ko kayong dalawa. Really? Oo! But I want more than a massage, Nina. I want you, we want you. Ako rin, Enzo. Gusto ko rin. Then let's do it now. Mamaya. Fine. Magkapanabay na kaming nag-ayos at lumabas. Sa huli, ang dapat sana'y masaya at exciting na wedding night namin ay nauwi sa pagbabantay sa nanganganakong pusa. Iritado si Enzo dahil hanggang tumilaok yung manok, hindi siya nakaspore. Umokay lang siya nung sunod na kinagabihan na nangyari na ang dapat mangyari. Hindi na yata ako makakalakad nito, Enzo. That's your fault. Pero okay lang. Masaya naman pala. I told you, isa pa? Grabe ka, magtigil ka, uy. Kailangan ko pang tignan yung mga kuting. Saka hanapin si Muffins dahil baka kung saan-saan naman yun pumunta. Fine, I love you. I love you too. To the moon and back. Masaya ang naging pagsasama namin ni Enzo. Hanggang sa nagbunga yon ng munting anghel na mas pinaligaya yung aming pagsasama. Ang anak namin ang nagbigay ng kulay sa makulay pa naming mundo bilang isang pamilya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nina at Enzo. Naway kayo po ay natuwa sa kwentong aming hatid sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral at pagmamahal. Dito pa rin po sa inyong inaabangang Dear Siren.